ang Diyos lang ang dapat nating parangalan sa ating buhay. Sabi nga, honoring God through thanksgiving. Ano po? Pagpapasalamat. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi po sa Psalms 100, mula po sa verse 1 hanggang verse 5. Ganito po ang sabi ng Bible. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him. O, kita mo, nawala na naman. Piki yata ito eh. Okay. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Amen. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. Amen. Hallelujah. So, sa iba't ibang paraan, pinaparangalan natin ang Diyos. Pwedeng parangalan natin ang Panginoon through our testimonies, through our praise, through our worship and prayer. O sa ating paglilingkod sa atin pong Panginoon. Hallelujah. So, the only reason kung bakit kailangan nating parangalan ang Panginoon, sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos, nakawangis niya. Amen? Amen. No? So, ibig sabihin mga minamahal, napakapalad po natin. Kung tutusin mga minamahal, pwede namang gumawa ang Panginoon, maglalang siya ng ibang mga nilalang para magbigay ng parangal sa Kanya. Naalala niyo si Jesus nung papasok siya ng Jerusalem, ang mga tao ay kumuha ng mga sanga ng kahoy, mga dahon, naglatag ng kanilang mga tela sa daanan. Kasi nga, dadaan ang ating Panginoon.
Si Jesus ay nakasakay sa isang asno papasok ng Jerusalem. Sa mga tao ay pinarangalan si Lord. Pinarangalan si Jesus bilang Panginoon at bilang hari ng mga hari. Kaya naglatag sila ng maraming mga bagay sa daanan ng ating pong Panginoon. At ang mga tao ay nagsigawan at nagpupuri sa atin pong Panginoon. Bata, matanda, sumigaw ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, nais po ng mga Pariseo na patigilin ng mga tao. Diba? Sabi ni Lord, kung hindi yung hayaan ng mga taong ito ay magpuri, pwedeng utusan ko ang mga bato para sila ang magpuri sa Diyos. Hallelujah. Naisip ba natin yon? Kaya ng Diyos Kayang gawin ng Panginoon na yung mga bato ang magsalita ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. So bakit nga ba tayo nilikha ng ating pong Panginoon? Bakit niya tayo nilagyan ng mga parte sa ating katawan? Hallelujah. Binigyan tayo ng labi ng Diyos, ng dila ng ating pong Panginoon, ng mga kamay, ng mga paa. Para saan? Ang mga bahagi ng ating katawan na inilagay ng ating pong Panginoon para parangalan natin ang Diyos. Palapakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! So, kumbaga, every time na tayo po'y magkaroon po ng pasasalamat, iniisip natin ang maraming mga magagandang bagay na sasabihin natin at ihahayag natin sa marami kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon sa ating buhay. Diba ang hirap nating ihayag kung ang mga nangyari sa ating buhay ay hindi maganda. Kung yung mga nagawa natin sa ating buhay ay masasabi natin na kumbaga bigo tayo. Mahirap gawin. Pero kailangan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi ni Sister Jess kanina, hindi na niya, dumating sa point na hindi niya alam kung ano ang purpose niya sa buhay. Narinig ba natin yung testimony ni Jess kanina? Hallelujah. Alam niyo, yung experience ni Jess sa sarili niya, isa lang yan sa maraming tao na nakakaranas ng ganyang kalagayan sa buhay. Kaya marami nagpapakamatay. Diba? Kaya nga, habang nagpapatotoo kayo, nakita ko na ang school pala natin, ang Hosea, napakalaking blessing sa ibang mga tao. Alam ba niyo yon? Gaano kalawak ang naabot ng ministry ng Hosea dito sa Montalban. Yung mga parents, si Mami nandito. Mami ni Ili. Ano po? So, ilan lang po sila na, kumbaga,
naging beneficiary ng atin pong paaralan. At kumbaga, naging blessing ang school natin. Sa totoo, tama po yung sabi si Raquel kanina. Nung ipresenta ni Raquel si Libby nung dito sa amin, pinakiusap niya kung tatanggapin daw namin. No? Bukod sa late na, no? Ay nung makita namin si Libby, talagang mahirap eh. Hindi naman yung school natin eh. Hindi yun ang para kay Libby, ano po. Pero alam niyo mga minamahal, habang tumatagal, nakita po namin gaano kabuti si Lord na ang school natin ay ginagamit ng Diyos para may mga tao na mabago ang kanilang buhay at pananaw sa buhay. Mga tao na naghahanap ng isang pamilya at maramdaman nila, may Diyos palang nagmamahal. May Diyos pala na nakatingin, nakakakita, nakakadama kung ano ang ating nararamdaman. Diba? Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, itong tao na ito, ano po? Kaya, Sister Raquel ay inihanda ni Lord na mag-assist dito sa school natin. Kasi siya yung nakalaan para doon sa mga bata na kailangan talaga. Yung attention na may kasamang pagmamahal. Kasi kung wala kang pagmamahal sa mga bata, na mayroong kalagayan na hindi kakayanin ng iba, kung wala yung pag-ibig ng Diyos, ano pa yung ating ipipresenta sa Lord pagdating ng araw na mayroon tayong ginawa? Sabi, sa totoo lang, may parents dito na nakaraan, talagang ang laking problema. Kasi nga, doon sa kalagayan ng kanilang anak. Pero ngayon, nakita po namin yung malaking pagbabago. Every time na dumaan yung bata sa bahay, alam niya, ako pastor eh. Bless po. Dati yon, iba ang hinahanap, yung paninda namin. Kukuha lang yon. Egg. Kaya pag masabay, bless po. Bakit? Kasi nga, may mga tao at may mga anak ng Diyos na nagpakita ng attention na may kasamang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. So, salamat sa atin pong Panginoon. Ano po, kasama natin si Jazz. Hindi madali ang kanyang inkarnasan sa buhay. At kung ano yung experience ng kapatid natin ito, yun ay paalala, lalo na sa mga kabataan natin. Mahirap nga naman, sabi ng matatanda, mahirap kagatin ang siko pagdating ng araw. Amen? No? Kaya, matuto tayo sa experience ng iba. Maging aral po sa atin yan. Amen? Hallelujah. Kaya salamat po. At nakakatuwa din naman kasi nga may pamilya. Kay Sister Raquel nandyan, si Brother Mark. At sila ngayon ang aming family driver. Hallelujah. Hatid sundo po kami. Prayer meeting. Tuwing linggo. Purihin po ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa po ang ginagawa ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, alam niyo mga minamahal, ang parangal na nais na
Nais ng atin pong Panginoon sa bawat isa sa atin ay yung hain at handog natin na pasasalamat lagi sa atin pong Panginoon. Hallelujah. At makita po natin mga minamahal, ang sinasabi ni David, sabi niya dito, shout with joy to the Lord, all the earth. Magkaingay daw tayo na may kagalakan, lahat ng nasa lupa. Magkaingay na may kagalakan. Hallelujah. So, ang paraan para parangalan ang Diyos ng bawat sa atin ay ang pagpupuri lagi sa Kanya. Amen. True praise sa pamagitan ng pagpupuri. Sapagat dito natin ipinapahayag sa atin pong Panginoon kung sino siya sa ating buhay. Diba? Nang tayo po ay bago pa lamang sa Panginoon, excited tayo. Kung araw ng linggo, ayaw natin, kung maaari lang, ayaw nating magpahuli. Bakit? Kasi, alam natin na, alam natin at kilala natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Alam natin kung sino ang ating inaalayan ng ating papuri. Hallelujah. Kaya nga, kumbaga mga minamahal, ito po ay isang pag-encourage sa atin na sa pagdating sa ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, ibigay natin yung the best, sabi nga, buong lakas, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa, nating ibigay ang lahat ng papuri para lamang sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi nga, sa pamagitan ng pagpupuri, mga minamahal, ipinapahayag natin, hallelujah, sa lahat kung gaano kabuti at kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi nga ng marami kanina, ang taong 2025, ang daming nangyari. Kumbaga, hindi lahat na nangyari ay maganda. Hindi lahat na nangyari sa atin ay masaya. Andyan pa kayo? Diba? Kumbaga, may masaya, may malungkot. Pero, alam niyo mga minamahal, sa bawat karanasan natin, mayroon tayong natututunang mga aral sa buhay. Diba? Pag dumadaan tayo sa mga trials, gusto lamang ni Lord na patatagin ang ating mga buhay. Gusto ng atin pong Panginoon na patibayin ang atin pong pananampalataya. Magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa salita at sa plano ng atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, kailanman hindi natin matutukoy ang atin pong purpose sa buhay.
hindi natin malalaman ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! May maganda pa bang bagay na naghihintay sa akin o sa ating mga buhay? Kung wala sa atin pong Panginoon, tama yung sabi ng kanta, para kang naglalaro lang sa hangin. Hindi mo alam kung saan ang tungo mo. Pero dahil kay Lord, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng purpose ang buhay ng bawat sa atin. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Alam niyo mga kapatid, sa amin pong kalagayan, mag-asawa, hindi nawawala yung mga diferensya sa amin pong mga katawan. Panahon ng pandemic, si Pastora ay naglabo ang kanyang mga mata. Halos linggo-linggo nasa FEO kami, nagpapa-check ng mata ni Pastora. Ako ang kanyang alalay. Nung bandang huli, kabalik-balik namin doon, ako naman ang inaalalayan niya. Nandiyan pa kayo? Bakit? Mata ko naman ang lumabo. Kakoy, ano ba naman tong amin? Sadya nga talagang niloob ni Lord na kami ang mag-asawa. Kaya kung mag-asawa kayo, yung kalooban ni Lord. Hello? Na? Kahit na hanggang sa paglabo ng inyong mata, mga mata, magkasama kayo. Salamat kay Lord. Ngayon, kita ko na sa huli eh. Noong mga nakalipas na linggo, kahit ako nagmiminsahe dito, ang nakikita ko hanggang sa gitna lang. Hindi ko naman mukhaan doon sa likod eh. Bakit? Di ba nga, sabi ng Bible, kailangan nating lumakad sa pananampalataya. Amen po. Luminaw ang mata ni Pastora. Hallelujah. Nung luminaw ang mata niya, yung akin ang lumabo. Nung nagka-goiter siya, nung umalis ang goiter, sa akin lumipat. Lagi akong nahuhuli eh. Pang-ultimatum siguro ako. Alam niyo mga minamahal, kaya nga ang prayer namin eh. Kung ano yung mga karamdaman na dumapo at dumating sa amin lang yon. Ayaw naming ipamana sa aming mga anak. Hallelujah. Amen. Huwag nating ipamana sa ating mga anak kung anong ating mga naramdaman. Putulin natin. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sabi nga, kailangan lang nating lakasan ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po. Kaya nga, paglinggo, kumbaga, pagka tayo nagpupuri sa Panginoon, gawin natin ang the best. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiyang pumalakpak, huwag tayong mahiyang sumayaw, huwag tayong mahiyang umawit. Para sa atin pong Panginoon. Sabi ng Biblia, shout! Hallelujah! With joy to the Lord. To the Lord nga eh. No? Shout with joy to the Lord. So, lahat ng ginagawa natin, gawin natin para kay Lord. Amen po? Para sa Panginoon.
Hindi naman tayo basta nagpupuri para lang sa sarili natin, kundi ito ay para kay Lord. Bakit? Pinaparangalan natin ang Diyos natin. Hallelujah. So, worship the Lord with gladness. Amen. Sambahin natin ang Diyos na may kagalakan. Sambahin natin ang Diyos na may kagalakan. Anyway, sa pagsamba po natin, dapat na buong isip natin. Pati isip natin, ginagamit natin. Hindi yung sumasamba tayo sa Kanya, no? Pero ang isip natin napakalayo na. Sumasamba tayo sa Panginoon, ang isip natin kung ano yung mga naiwan natin sa ating tahanan. Hallelujah. Ang naisip natin kung ano ba yung kakainin natin pag uwi ng bahay. No? Ang naisip natin ay maniningil pa tayo ng ating mga pautang pag uwi. Andyan pa kayo? So, ibig sabihin mga minamahal, sa ating pagsamba sa ating pong Panginoon, kailangan buong pagkatao natin. Hallelujah, ay ginagamit natin para sambahin natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Come before Him, singing with joy. Ito po, sabi po sa verse 3, acknowledge that the Lord is God. Amen. Mahalaga po na sa ating kalagayan ay atin pong ma-acknowledge si Lord bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay. Hallelujah. At siya lamang, siya lamang ang nag-iisang Diyos. Hallelujah. Na atin pong pinaglilingkuran. Sabi nga dito, He made us and we are His. Nilikha niya tayo at ibinilang niya tayong mga anak niya. Glory to God. Hallelujah. We are His people and the sheep of His pasture. Amen. We are His people. Kung mayroon mang mga tao na magbibigay ng mataas na pagpaparangal sa Diyos, walang iba kundi tayo yon. Ikaw yon. Amen. Hallelujah. Ikaw na itinuturing na anak ng atin pong Panginoon, ang inaasahan ng Diyos na magbibigay at magbibigay sa Kanya ng wagas na pagpaparangal. Hallelujah. Kaya nga, sabi dito sa atin pong tema, sa atin pong talata, enter His gates with thanksgiving. No? Pumasok tayo. Yung gates na tinutukoy dito, mga minamahal, ito po'y tumutukoy sa presensya ng atin pong Panginoon. Amen. Pagka tayo po ay pupunta ng templo, hallelujah, kapatid, ang mga tao noong unang panahon, sa panahon ni Moses, pagpanhik ng templo, ang templo po ay mayroon pong tinatawag na outer court. Mayroon pong inner court, may holy place, may holy of holies. So, ang mga tao, nung unang panahon, sa lumang tipan, pag ang isang tao ay hindi karapat-dapat, mga minamahal, sila'y nandun lamang sa outer court. Yung mga may kapansanan, hallelujah, yung may mga diferensya, ay hindi sila pinapapasok sa loob ng templo. Mayroong lugar lamang para sa kanila. At doon sila, mga minamahal, nagre-recover. Yung may mga pagkukulang, may mga kasalanan, nandun sa outer court.
Hallelujah. Sabi ng Bible, sabi dito, enter His gates with thanksgiving. Amen? With thanksgiving. Pumasok kayo sa templo na may pagpapasalamat. Hallelujah. So tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Amen? At tayo po'y nagdadala ng ating mga kaloob at handog sa atin pong Panginoon. Diba? Noong unang panahon, sa lumang tipan, pagka ang mga tao ay nagdadala ng pasasalamat, ano po? Pinipili nila yung mga magagandang ani nila sa kanilang bukirin. Bakit? Mahigpit ang kautusan pagdating sa pagkakaloob. Hallelujah. Kaya nga, natutunan ng mga naunang tao ang magdala ng handog sa templo. Ang hinahandog nila ay the best para kay Lord. Diba? Mayroon dalawang tao sa Biblia, sina Abel at si Cain na naghandog sa Panginoon. Ang ginawa ni Cain, kinuha niya ang mga bunga ng kanyang mga pananim. At ito'y inihandog kay Yahweh. Pinili naman ni Abel ang pinakamaganda at pinakamataba na kanyang alagang hayop. At ito ang kanyang inihandog kay Yahweh. Sinunog ang parihong handog. Sabi ng Biblia, nasiyahan si Yahweh sa handog ni Abel, samantalang ang kay Cain ay hindi. Bakit kaya? Hallelujah. Bakit kaya? Noong unang panahon, pagka ang handog ay sinunog at ang usok nito ay diretso papuntang langit, ito po'y nalalanghap ng Diyos. Amen? Kaya nga sa ating papuri, sa ating pagsamba na ginagawa, mahalaga na ito po ay kasama ang ating mga puso at damdamin sa atin pong Panginoon. Sapagkat ito ay atin pong ino-offer para kay Lord. Amen. Hallelujah. Diba? Kaya nga, kung ang pagsamba at pagpupuri ay nakaabot hanggang dun sa langit, kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay nasisiyahan. Hallelujah. Nalalanghap ng Diyos ang samyo ng pagpupuri na ginagawa ng mga banal, ng mga anak ng Diyos na taos sa kanilang kalooban. Amen. Hallelujah. Kaya nga, pagka ang mga tao ay nagpupuri sa atin pong Panginoon at nasiyahan ang atin pong Panginoon, ano po? Maging yung mga anghel sa langit ay nagsasaya at nagpupuri sa atin pong Panginoon. Kaya nga, mayroong mga patutuo, no? Sa mga nangyayari na pagpupuri at pagsamba sa atin pong Panginoon. May mga tao na nakakaranas, no? Na sila ay nagkakaroon ng mga gold dust sa kanilang mga balat, sa kanilang mga ulo. Bakit? Ang paniniwala ng mga propeta pagdating sa ganitong sitwasyon, mga minamahal, yung mga alikabok na ginto sa langit ay napupunta sa mga tao na nagpupuri sa atin pong Panginoon. Nandiyan pa kayo? Mga alikabok sa langit. Pero ginto. Bakit? Di ba sabi sa Bible,
Dati ang araw sa bagong langit, mga minamahal, ang bagong langit ay lantay na ginto. Amen. Nasabi ng Biblia, ikaw at ako'y lalakad sa ginto, sa daang linto o lantay na ginto na daan. Hallelujah. So sa atin pong pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, mahalaga ay i-acknowledge natin ang presensya ng atin pong Panginoon sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Kaya sabi diyan, we give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Palapakan natin si Lord. For the Lord is good. Mabuti ba si Lord? Amen. Hallelujah. No, mga nakalipas na mga linggo, mga nakalipas na buwan, ilan lang mga kapatid na nakakaalam. Hindi naman mata ang problema ni Pastora. So, alas ang taon na nga yata eh. May naramdaman siya sa kanyang sa breast, may nakakapa siya na masakit. Hanggang ito mga nakalipas na mga linggo. Sabi ko naman sa sarili ko, ay wala ako niyan. Kung sa mata, pwede. Sa mga goiter lang pwede. Ay yung kay Pastora, siya lang mayroon nun, ako wala. Wala akong makapae. Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, siyempre pag mag-asawa, mahalaga yung pagdadamayan. Amen? Amen. Mga tatay, mga lalaki, huwag naman kayong manhid. Kung may naramdaman ang asawa niyo, damayan niyo naman. Amen? Amen, Brother Arne? Oh. Nakatingin ka sa akin. Sabi si Brother Arne, para ako talaga pinaringgan ni Pastor. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, importante yan. Amen? Yung pagdadamayan ng mag-asawa. Kaya nga sabi ng Bible, sa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman. Amen? Minsan, nagsasama lang mag-asawa sa masayang kalagayan, sa panahon ng kasaganaan. Pero pag karamdaman, bahala ka dyan. Hallelujah. Huwag ganon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Pero alam niyo mga minamahal, ito, seryoso. Ang target ni Satanas sa ating panahon, pamilya. Pamilya. Kaya nga, sa bawat pamilya, sa mga tatay, nanay, mahalaga, maging mapanalanginin tayo. Maging mapanalanginin tayo. Sister Jess nangarap hindi siya nangarap daw ng kayamanan. Nangarap siya, masayang pamilya. Buong pamilya. Bakit? Mahalaga ang pamilya. Amen? Importante yan. Mawala na lahat sa buhay natin, wag lang pamilya natin. Bakit? Kayamanan natin, pamilya natin.
Ako, sabihin ko, mga minamahal, pagdating sa pamilya at sa mga anak. Alam ng mga anak namin. Kahit na matatanda na yan. Matatanda talaga, no? Para bagang ang turing namin para mga bata pa rin. Dapat ganun po tayo. Amen? Hallelujah. Kasi nga, pagka tayo nalingat, no? At hindi tayo naging aware sa mga nangyayari, isang kisap mata lang. Masisira ang ating pamilya. Bakit? Yun ang target ni Satanas eh. Diba? Yun ang, wala naman ibang plano sa Satanas na sirain kundi pamilya. Kaya sana mula ngayon, italaga natin sarili natin para sa ating pamilya. Panalangin natin sila, mga anak natin, ipag-pray natin. Hallelujah. Hindi ko sinasabi na ako'y perfect na tatay. Ano po? Hallelujah. Wala naman perfecto eh. Pero, ano man yung ating mga kahinaan, ano man yung mga nagawa natin, mga failure natin sa buhay, kailangan nating kalimutan. Amen? Yung nakalipas, lipas na yun eh. Amen? Hallelujah. Kailangan nating mag-focus kung ano yung nasa unahan natin, kung ano yung nandyan, kasama natin ang pamilya natin, dyan tayo mag-focus, kasama ni Lord. Amen. Nasa pamagitan ng pamilya natin, ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa ay maparangalan natin bilang isang pamilya. Hallelujah. Diba? Lahat ng bagay pwedeng ibigay ng Diyos sa atin eh. Amen po. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, natouch ako doon sa testimony ni Brother John kanina. Alam mo yun? Niisip-isip ko na anong bandang huli, ano kaya? May problema siguro kay Brother John. Bakit? Ito yung mga tao na dumating kami dito na siyempre katuwang namin yan eh. Yan yung mga leader ng church na dumating kami dito, katuwang sa gawain. Minsan hindi namin naisip na malayo na pala si Buddy John sa atin. Diba? Pasensya na kapatid kung hindi ka namin nahanap, ha? Hallelujah. Pero alam niyo yun, ano nga natin yung maraming mga biyaya kung ang kapalit naman ito ay pagkasira ng ating buhay at pagkasira ng ating pamilya. Di baliwala eh. Amen? Di baliwala na lang. Bakit? Yung ating kalagayan bilang Kristiyano, napaka-importante yan. Amen? Hallelujah. Kasi, sa totoo mga minamahal, ang karangyaan sa buhay, pwedeng sumira ng pananampalataya ng tao kung hindi tayo matatag sa ating pananampalataya kay Lord. Amen. Kung hindi malalim ang pundasyon natin sa salita ng Diyos, pwedeng sirain ang lahat sa buhay natin. Hallelujah. But still, mga kapatid, mabuti pa rin ang Diyos. Amen?
Hallelujah. Kaya nga, Teresa na, pag nagbabakasyon ay binibiro pa nga namin eh. Sabi dyan, kung ako, hindi ako papayag na pabalikin pa eh. Diba? Pero alam niyo mga minamahal, salamat sa atin pong Panginoon. Noong nakaraan na nakita ko si Buddy John ay bumalik, yung naramdaman kong saya ay salamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Diba? Kaya nga, mahalaga yung ating panalangin sa isa't isa. Hallelujah. Panalangin natin ang ating mga kapatid sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi dito, for the Lord is good. Sa kabila ng lahat, nakita natin, mabuti pa rin si Lord. Mabuti pa rin si Lord. Hallelujah. His unfailing love continues forever. Unfailing love. Ang pag-ibig ni Lord, hindi nagbabago. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay mapahamak. Hallelujah. Ayaw ni Lord na tayo malayo sa Kanya. Kaya, lagi nating alalahanin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi yan nagbabago. Hallelujah. And His faithfulness continues to His generation. Amen. Hallelujah. Mawala man tayo sa mundo, kapatid, mga minamahal, tapat pa rin ang Diyos. Hanggang sa susunod na mga salinlahi natin. Amen. Hallelujah. Kapatid, ito yung bagay na dapat nating makita sa ating kalagayan ngayon. Kung bakit natin pinararangalan ang Diyos sa ating buhay, sapagkat ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at lakas, mga minamahal, siya'y Diyos na mapagmahal, siya'y Diyos na hindi nagbabago. Kapatid, mga minamahal, at ang katapatan niya, sabi ng Biblia, ito'y magpapatuloy. Hallelujah. Hanggang sa salit-saling lahi ng mga tao. Glory, glory to God. No? Kaya nga, mga minamahal, no? Kahit anong mangyari, huwag tayong lumayo kay Lord. Amen? Huwag tayong lumayo kay Lord. Hallelujah. At kung dumating man sa point na tayo po ay dumanas ng mahigpit na mga problema, kapatid, mga minamahal, huwag tayong mangiming lumapit at bumalik sa Diyos. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos na mapagbiyaya. Amen? Mapagbiyaya. At Diyos na mapagmahal. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, ngayon pong umaga, napaka-importante sa ating kalagayan, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, anumang sitwasyon, sabi nga ng Bible, no, in everything, give thanks, for this is the will of God. Pangit man ang mga nangyayari sa buhay natin, pero lahat ng yan ay kalooban ng Diyos. Hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. Pinopurify tayo ng Diyos.
ginagawa ng Panginoon. No? Kumbaga, yung mga pangit sa buhay natin, unti-unting inalis ni Lord. At hinuhugis tayo muli ng Panginoon bilang isang bagong pagkatao, bagong nilalang. At bibigyan tayo ni Lord ng isang bagong puso. Gusto ba natin yon? Sabi ng Bible, bagong puso ang ibibigay ni Lord sa atin. Hallelujah! Isang puso, mga minamahal, ang tinitibok nito ay walang iba kundi si Lord lamang. Amen po? Hallelujah! Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah! Misa pa nating awitan ng ating pong Panginoon. Habang kinakantahan natin si Lord, ipaabot natin sa Panginoon ang ating wagas na pagmamahal at pagpaparangal sa Kanya. Gaano siya kadakila sa buhay natin. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy Of the whole earth. is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we want on your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Minsan pa nating awitin ang awit na ito. Hiniling ko ang bawat pamilya ay magsama-sama. Yung bawat pamilya mo, magsama-sama po kayo sa isang lugar. Hallelujah! Pwede po dito sa unahan. Ano po? Hallelujah! Is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Hallelujah! and Our Lord, want to lift your name on high. Hallelujah! Magkapit kamay yung magpamilya. Thank you For the word of God in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives.
And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, true order from heavens above. Minsan pa, hallelujah. We want to lift your name on high. Yes, Jesus. And Lord, We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, true order from heavens above. for you alone are God eternal, True order from heavens above. Yes, Jesus, hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Hawakan niyo ang kamay ng inyong mga mahal sa buhay. Hallelujah. Mga tatay, nanay, mga anak, hagkan niyo ang inyong mga magulang. Tandaan po natin, lahat may kahinaan. Mga anak, tingnan niyo ang inyong mga magulang. Hindi kami perpekto. Mayroon din kaming mga kahinaan. Pero nagiging matatag kami dahilan sa inyo. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Glory, glory to Jesus. Yes, Lord. Nandito, Panginoon, kami bilang isang pamilya. Lord, nagsasama-sama ang mga magulang, mga anak. Lord, bawat isa sa amin, Panginoon, ay may kanya-kanyang kakulangan. Nagkakamali, nagkakasala, pero tapat kang Diyos, Panginoon. Napakabuti mong Diyos para sa bawat isa po sa amin. Hindi man, Panginoon, kaya-aya ang mga nangyari sa mga nakalipas na mga panahon sa buhay ng bawat isa. Subalit, Lord, salamat mula sa araw na ito. I-restore mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Lord, ibalik mo, dakilang Diyos, ang galak, kapayapaan, pagmamahal, higit sa lahat, sa bawat pamilya ngayong umaga, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat. Dalangin ko nga po, dakilang Diyos, bindisyonan mo ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Salamat, dakilang Ama. Anuman, dakilang Diyos, ang nararamdaman ng bawat miyembro ng pamilya. Lord God, ito po ay mapalitan ng pag-ibig na nagmumula sa inyo.
Matuto kami, Panginoong, magpatawad sa kakulangan at kahinaan. Hallelujah, ng aming mga sambahayan. Lord, salamat sa mga tatay. Ngayong umaga, dakilang Diyos. Patuloy, dakilang Ama, na Ikaw po ang magbigay ng matatag na pananampalataya sa kanila. Salamat, lukuban mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ang bawat isa. Bawat tatay ng pamilya, Panginoon, Lord God, balutan mo ng iyong kapangyarihan in the name of Jesus. At patuloy, dakilang Diyos, ng salita mo ay patuloy na may tanim sa kanilang mga puso at kaisipan. At lukuban mo na yung Banal Espiritu ang kanilang mga buhay, at anumang gawa at plano ng kaaway, Panginoon, ay walang bahagi sa bawat tatay, sa bawat nanay, in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Lord, salamat po. Pagtibayin mo nga po, Panginoon, ang relationship ng mag-asawa sa iglesyang ito in the name of Jesus. Magkaroon, Panginoon, ng malawak na pananaw at malawak na pag-unawa ang bawat isa, dakilang Diyos, ay higit sa lahat ay mangibabaw, Panginoon, na iyong salita sa bawat relasyon ng mag-asawa. Ikaw, O Diyos, ang unang kanilang maparangalan. Nang sa gayon, Ikaw ang Diyos na kanilang mapaglingkuran ng taos sa kanilang mga puso. Lord, salamat. Ano man, Panginoon, ang mga diferensya, problema na mga nangyari at naranasan sa pamilya. Lord God, salamat sapagkat ang lahat ng ito, Ikaw ang Diyos na nagsasaayos ng lahat ng mga bagay na nasira, dakilang Ama. Lord, salamat. Hallelujah. Patuloy, dakilang Diyos, na dalangin namin ngayong umaga, Panginoon, bawat sambahayan ay muli, Panginoon, ay makadama ng excitement, makadama, Panginoon, ng kapayapaan, makadama ng pag-ibig mo, dakilang Diyos. Hallelujah, sa gayon, Panginoon. Hallelujah, patuloy ng pagmamahal, dakilang Diyos, ay dumaloy sa bawat sambahayan ng iyong mga anak. Lord, salamat. Bless mo rin po, Panginoon, ang mga kabataan, mga bata. Hallelujah, ng bawat isa, dakilang Diyos. Sangkapan mo sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ingatan ang kanilang mga buhay. Ingatan, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Hallelujah. At patuloy, dakilang Diyos, na Ikaw po ang magbigay ng tagumpay at magandang kinabukasan para sa mga young people sa iglesyang ito, dakilang Diyos, na darating ang panahon at araw, dakilang Ama. Lord, sila naman ang magbibigay ng ganap at wagas na pagpaparangal sa inyo, sapagkat naglingkod sila, nagtanim sila ng mga bagay na mabuti ngayon. Dati ang araw, Panginoon, sila ay tatayo sa lugar na ito upang ipahayag kung gaano ka kabuti at katapat sa kanilang sambahayan. Hallelujah. Lord, salamat, dakilang Diyos. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay. At patuloy, dakilang Diyos, ng kagalakan at kapayapaan ay manatili sa amin pong mga sambahayan. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at ang lahat ng kadakilaan. Ikaw ang Diyos at Ikaw lamang ang aming pinararangalan. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin po ang ating pong Panginoon. At sige po, tayo po ay magpatuloy.